Kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation na nagmamahal po kila Maine Mendoza at Alden Richards, tama po ang channel na pinuntahan mo, kaya consider na kitang bagong subscriber. Welcome back mga kaaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny, at panibagong update na naman po tayo. Panibagong mga kaganapan po sa social media, sa Instagram, sa Twitter at syempre sa Facebook. Maraming mga kwento, maraming mga haka-haka mga kaaldab ang makapagsasabi na naman at magpapatunay sa mga ipapaliwanag natin ngayon. Pansin niyo po ba itong post ni Alden? Mama po nakalagay. Alam naman po natin na Mami Rio o Mami ang tawag ni Alden, pero simula nga po nang mamit niya at makilala si Maine Paul Carson, madalas na talagang mama, dahil si Mengay nga po raw ay kamukha ni Mami Rio. Dahil alam ko na mga Alden, pasensya na po kayo sa boses natin ha. Alam po ito kahit po ng mga Maine fanatics, mga Alden fanatics, alam po nila yan. Kaya lang syempre sino naman po bang magpapatunay sa mga sinasabi ko? Wala naman po talagang aayon. Po ba lahat naman po yan kumbaga sasabihin lang tayo na fake news, hindi po ba? Lalo pa po ngayon na talagang napakaraming problema na kinasasangkutan nga po ni Maine Paul Carson. Kung titignan nyo, wala po siyang dapat problema, no? Ngayon, hinahabol po yung mga mamahaling gamit na binili nga po nila sa ibang bansa. Kung dumaan nga po ba ito sa tax o hindi, mga kaaldab. Yan ang kumbaga paunti-unti na. Napakalaki po kasi talaga ng pera. 60 million, di naman may kakaila sa inyo yan, mga kaaldab, na apektado nga po talaga ngayon si Maine Paul Carson. Di po ba? Habang wala man lang ginagawa etong pamilya Atayde. Tapos nag-post pa si Alden Richards na talagang sa mga korap. Sino nga po ba talaga yung tinatamaan dyan? Sino nga po ba talaga yung unang naapektuhan sa mga bagay-bagay na kumbaga kaganapan? Pero dito tayo, di po ba kina Alden at kay Mengay na mukhang nagparamdam na naman po yung dalawa. Parang sinasabi ni Alden Richards na naandun na si Mengay sa Italy. Po ba? Although sinasabi ng iba, sa Bulaga si Mengay. Alam naman po natin na replay na lang po yung iba dyan. Hindi naman po talaga nila live nila yan. Lalo pa ngayon na may mabigat na suliranin si Mengay dahil walang aksyon, kumbaga hindi mapagtanggol man lang yung sarili, di po ba? Hindi man lang, ang dami na po talagang kaso, tapos ang lakas pa daw ng loob na kumbaga matidismiss lang dahil si Tito Sen na nga po yung magiging naging Senate President. Medyo magbabago na nga po raw yung sitwasyon. Hindi na raw daw po makakaladkad ang pangalan ni Congressman Arjo dahil si Maine nga po raw malapit daw po kay Tito Sen. Magagawa daw po ni Mengay na kausapin si Tito Sen na kumbaga ialis na sa mga ganyang bagay si Congressman Arjo. Alam niyo naman po mga kaaldab na si Tito Sen malapit din kay House Speaker, at si House Speaker naman po Romualdez hindi naman daw po pababayaan si Congressman Arjo. Pero ito na nga po, sabi ko nga po sa inyo, isa-isa na nga pong nagbabaliktaran itong mga sabihin na natin na kay Mayora, di po ba? Ulti-ulti nang dumidistansya ang mga kaibigan daw o malapit na kaibigan daw ni Congressman Arjo at syempre ng kanyang ama at mga kaibigan din ni Ibiang. Wala na nga po raw mukhang inihaharap ngayon si Ibiang at ang kanyang asawa dahil nga po sa 60 million. Dahil kung lagi nga po daw silang nakikita ay laging itatanong kung saan nga po ba napunta
ang pera ng kaban ng bayan. Ang sinasabi nga po ng iba, pinamudmud daw po sa ibang bansa. Ilang beses nga po bang pumunta ng London, Italy, Japan, Singapore, halos sa atag linggo-linggo makikitaan mo na lumilipad sila papuntang ibang bansa. Kamakailan nga lang po, di po ba? Pumunta sila para lang manood ng isang concert. Ganun sila kayaman. Di po ba? Tapos yung yate nga po raw na ipinost ni Corina Sanchez, abay, talagang sa bagay mga kalab, sabi ko nga po sa inyo, may mga bagay-bagay po na mahirap nga po talagang ipaliwanag. Mahirap nga po talagang ipaintindi. Lalo nga po kapag ang pinag-uusapan sina Alden at si Mengay at si Congressman Adjo. Ang problema lang po, siyempre affected si Mengay gaya nga po ng tax. So, tapos yung pamilya ni Mengay, hindi naman po talaga sila sanay sa mga ganitong issue. Hindi naman sila sanay sa mga sinasabi at pahayag po ng iilan. Ang masakit lang po talaga mga kaldab para kay May, nagsalita po kasi siya agad. Akala niya makokontrol niya yung sitwasyon. Akala niya ganun-ganun na lang. Ngayon, di po ba, nabawasan na rin po. Real po, masakit pong tanggapin sa mga main fanatics at army na nabawasan na kayo. Marami nang nagalit kay Mengay. Yung mga main fanatics o yung mga army na taga Quezon City, wala na. Hindi po ba? Kumbaga, isa na po sila sa ngayon sa mga nagiging basher ni Congressman Adjo. Isa na po sila ngayon sa mga nagpo-post sa mga ginawa ng tatay ni Congressman Adjo. Affected po talaga. Masakit pero yan po yung katotohanan. Sino pa naman po kasi yung kumbaga magsasabing hindi totoo? Sa dami-dami, di po ba, ama pa nagdala na kumuha ng pera. Tapos ito pa yung mga issue na kumakalat, yung mga tax nga po na pinamili nila sa ibang bansa, yung mga mamahaling jewelry, di po ba, mga talagang masasabi mong napakamahal, nagawa po nilang bilhin. Nagawa pa po nilang ipagyabang. Sinasabi ko lang po ito mga kalda para lang po malinaw, para lang po klaro po sa inyo. Well, hanggang dito na lang po ang ating latest updates. Kaya kung gusto niyo pa po ng pinaka-latest at sariwang update, lagi lang po kayong tututok dito po sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bago at sa mga latest na i-upload po natin maya-maya na. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.